So many frustrations na si Kimi naman, kaya sa Lord na lang namin idinadalangin na nalagpasan niya lahat ng pagsubok na ito sa buhay niya. Sana andyan si Paulo na laging nakabantay sa kanya as he had said in their interview before, sa linlang, Kim must be in his side. True to your confession at this time that Kim is in dilemma. Yung sabi mo na nagbakasyon mo na kayong dalawa, but we miss you both if you skip showbiz. No, not now that Kim loses millions of properties. Please just continue meantime your tandem cause you are our happy pill yet you give strength to us seniors Kim Pao. Nagbakasyon muna kayong dalawa. Anyway, kayang-kaya nyo yan harapin. Your future nyo at start na kayo na bumuo ng pamilya. Anyway, civilly married na kayong dalawa. We pray for you both that you will be safe in all your works. And this 2026 will be your year to start a new chapter of life. Love ko kayong dalawa. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Norma Dayag, deserve po ni Kim and Paula Avellino na magbakasyon muna sa ngayon. Nang sa ganon, makapag-recharge, diba? And makapag-relax sila parehas. Sobrang stress na po ng paligid. Sobrang stress, ang daming nangyayaring problema, mga kakimpaw. Kaya deserve po ni Chinita Princess and Paulo na magpahinga na lang muna sila. Sila lang muna, sarili na lang muna po nila yung isipin nila sa ngayon para makapag-isip po sila ng maayos at makapag-isip sila ng kalma. Sana nga po magkasama si Kim and Paula Avellino ngayong araw po ng Huwebes. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito ng Huwebes. So happy 19 years anniversary kay Paula Avellino. Hindi matatapos ang araw na to na hindi ko nababate no si Paulo. So kanina nga bumuhos po ang pagbati sa kanya sa mundo ng social media at marami nga po ang nag-throwback ng video at mga pictures ni Paulo Avellino. Ang ilan naman ay may nakakaiyak po na mensahe para po kay Paulo. Katulad na lamang ng naging statement ni Oreo. Sabi niya dito, Kuya Paulo, 19 years ka na in showbiz and I just want to greet you and honor you today. Hindi man ako kasama sa mga unang sumubaybay sa'yo, pero sobrang grateful ako na na-discover ko ang works mo even if medyo late na ako naging fangirl. Honestly, around the end of 2023 to early 2024 lang talaga ako naging invested sa'yo. Actually, sa Philippine artists and syempre sa journey nyo ni Ate Kimi. Pero kahit di ko pa napapanood lahat, malaki na agad ang naging impact mo sa akin. From walang hanggan and asintado, tapos sinundan pa ng linlang, What's Wrong with Secretary Kim, My Love Will Make You Disappear, at ngayon The Alibi. Lahat solid, lahat may marka. Honestly, yan lang talaga ang napanood ko. Ang dali mong i-admire, kuya, sa totoo lang, kasi every role feels real. And every character you play stays with people. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit sinasabing haligi ka na sa industriya. You're truly the Paolo Avellino, ika nga ni Ate Kimi. Gusto ko lang i-remind ka today na ang galing mo kuya. You're doing a great job, hindi lang as an actor, pero as a person. Keep shining and keep inspiring people. Ang dami mong naabot na puso, at ang dami mong natutulungan just by being yourself on and off cam. Yun talaga yung pinaka na-appreciate ko sa iyo. Yung pagiging mabait at humble mo. Ang dami mo ng accomplishment pero never mo tinatalikuran yung pagiging grounded mo. Hindi lahat kayang panindigan yon. Cheers to your 19 beautiful years in the industry, Kuya Paulo. God bless you always. P.S. Sobrang thankful ako kay God na andyan kayo ni Ate Kimi. Hindi nyo alam pero malaking inspiration at lakas ko kayo nowadays. Thank you, kuya. So, yan po yung naging pagbati at statement ni Oreo na first time niya daw po itong ginawa. Nakakaiyak naman tunay yung iyong mensahe, Oreo. And hopefully makarating ito kay Paula Avellino, maging kay Chinita
Princess. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Kim and Paolo Avellino na nananahimik po kanina. So simula kanina hanggang ngayon, tahimik ang social media kasi ni Paolo Avellino, no? At kanina naman, sa wakas, nagparamdam na din si Kim Chiu, mga hapon na din yon. Nag-share siya ng video na kung saan tumatakbo sa gilid ng dagat at halatang nag-i-enjoy siya. May clip din na nakasakay si Kim sa kotse at plenex ang mga dahon sa itaas ng puno. Kasama na din ang kalangitan na kay gandang pagmasdan. Tila bumiyahe si Kim ng mahaba para makarating sa lugar na yon upang makapag-relax. May nagsasabi na wala sa showtime kanina si Kim, kaya nag-alala sila at naghahanap kung bakit. Sakto naman na hindi tayo natiis ni Kim Chiu, diba? At nagbahagi po ng maiksing video clip kuha po sa ganap niya today. Hinala nga ng marami bilang parte nga po ng celebration ni Paolo sa showbiz. Sa halip na mag-celebrate si Paolo, mas tinuon niya daw ang oras kay Kim para makapag-relax at makapag-isip-isip. Nakakatuwa lang kung si Paolo nga po ang kasama ni Kim ngayon dahil talagang 24/7 na naka-duty si Paolo Avellino kay Kim para ma-secure nga naman po ang seguridad nito. Stay strong, Kimi, no? Sa post niyang yan sa IG kanina, alam niyo mga kakimpaw, bumuhos po ang komento at nagpahatid po ng simpatya kay Chinita Princess. Sabi nga po dito ni Connelly, please remember you are loved by so many. It's hard to be strong all the time kasi kung sino pa yung may mabuting puso ay siya pa ang laging may madaming problema at pagsubok na pinagdadaanan. Pero sa gitna ng paghihirap, naniniwala din ako na ang mabubuting tao ay lagi ding nabibiyayaan ng kaligayahan at tunay na kapayapaan sa bandang huli. Yes, i-claim na po natin yan mga kakimpaw na pagtapos po ng pagsubok na to sa buhay ni Chinita Princess, may nag-aantay siya kanya na masayang buhay, 'di ba? Happy family and syempre kapayapaan. Kasi deserve po ni Chinita Princess maging masaya mga kakimpaw, maging masaya and syempre maging payapa. Napakabusilak at pure ng puso ng isang Chinita Princess. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit sinasaktan siya ng mga taong napakalalapit sa kanya. Hindi ba nila nakikita kung gaano kabuti ng isang Chinita Princess? Nako, sana hipuin sila ng nasa itaas at iparealize sa kanila na mali yung ginawa nila. Hindi naman huli ang lahat, 'di ba? Para magbago. Mukhang seryoso at maalaga si Paolo Avellino sa sitwasyon ni Kim Chiu kung 24 oras na siyang nakabantay sa kanya. Ipinapakita nito ang matinding suporta at malasakit niya, lalo na kung dumadaan si Kim sa mga personal o pampubliko na problema. Hindi madali ang maging constant na kasama o tagapangalaga, kaya malinaw na priority niya ang kaligtasan at kapakanan ni Kim sa ngayon. Sa panig ng publiko, ganitong uri ng dedikasyon ay kadalasang nakakakuha ng paghanga at respeto, pero maaari rin itong magdulot ng speculation o intriga sa media at fans. Ang mahalaga, mukhang ipinapakita ni Paolo ang loyalty at concern sa pamamagitan ng aktwal na aksyon, hindi lang salita. Nakakabilib talaga ang dedikasyon at malasakit ni Paolo Avellino sa kanyang personal na buhay sa labas ng kamera. Ang balitang 24 oras na siyang nakabantay kay Kim Chiu ay nagpapakita ng isang malalim na level ng concern at proteksyon, hindi lang bilang kasintahan o kaibigan, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit sa kaligtasan at kapakanan ng taong mahal niya. Sa panahon ngayon kung saan napakabilis kumalat ang balita at kung minsan ay may halong intriga sa social media, malinaw na pinili ni Paolo na maging constant na suporta ni Kim. Isang aksyon na hindi basta-basta. Para kay Kim, tiyak na napakalaking ginhawa at seguridad ang hatid ng presensya ni Paolo. Hindi madali ang magkaroon ng taong palaging handang bantayan at protektahan ka, lalo na sa mga sitwasyong emosyonal o pampubliko na maaring magdulot ng stress. Sa mata ng mga fans at publiko, ganitong uri ng dedikasyon ay kadalasang nagdudulot ng paghanga, respeto, at kahit inspirasyon. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga problema at hamon, mayroong tao na handang magsakripisyo ng oras at lakas para sa kapakanan ng iba. Bukod sa romantikong aspeto, pwede rin itong tingnan bilang isang magandang halimbawa ng tunay na pagkaibigan at loyalty. Ang pagiging alerto at maalalahanin sa kalagayan ng isa't isa ay isang bagay na bihira sa modernong mundo, kaya't nakakaantig at nagbibigay ng positibong mensahe sa publiko.
Sa huli, ang balitang ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging protective ni Paulo, kundi tungkol sa halaga ng malasakit, tiwala, at pagkakaroon ng taong tunay na handang sumuporta sa atin sa kahit anong sitwasyon. Sa balitang ito, malinaw na kitang-kita ang malasakit at dedikasyon ni Paulo Avellino kay Kim Chiu. Ang pagiging 24 oras na nakabantay ay hindi biro. Ipinapakita nito na handa siyang magsakripisyo ng oras, kalayaan, at personal na space para siguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ni Kim. Sa mata ng publiko, nakakaantig ang ganitong uri ng suporta at maaring magsilbing inspirasyon sa iba na kahit sa gitna ng problema o stress, mayroong taong tunay na nagmamalasakit at handang maging sandigan. Bukod sa romantikong aspeto, pwede rin itong tingnan bilang simbolo ng loyalty at pagkakaibigan dahil hindi lamang pisikal na presensya ang ipinapakita ni Paulo, kundi pati emosyonal na suporta. Gayunpaman, ganitong klaseng dedikasyon ay kadalasang nagdudulot rin ng curiosity o speculation sa media at fans, pero malinaw na ang pangunahing mensahe ay concern at proteksyon para sa taong mahal niya. Sa kabuuan, nakaka-inspire at nagpapakita ito ng positibong imahe ng tunay na malasakit sa isa't isa. Bukod sa ipinapakita ng balita tungkol sa malasakit at dedikasyon ni Paulo Avellino, pwede ring idagdag ang ilang bagay. 1. Emosyonal na suporta. Ang 24 oras na pagbabantay ay hindi lang pisikal na presensya, nangangahulugan din ito ng emosyonal na suporta. Ipinapakita nito na handa siyang makinig, magbigay ng payo, o kahit simpleng maging kasama sa mga mahirap na sandali ni Kim. 2. Public perception at fan reaction. Ganito rin ang dahilan kung bakit maraming fans ang humahanga at nagiging protective sa kanila bilang celebrity couple. Nakikita ng publiko na seryoso at tapat ang kanilang relasyon na nagbibigay ng positibong imahe sa parehong personalidad. 3. Posibleng challenges. Bagamat kaaya-aya sa mata ng fans, maaring may mga hamon sa ganitong level ng dedikasyon tulad ng kakulangan ng privacy o pressure sa parehong panig. Subalit, ang willingness nilang magsakripisyo ay nagpapakita ng maturity at commitment. 4. Inspirational message. Ang ganitong balita ay pwede ring magsilbing inspirasyon sa ibang tao na ipakita ang malasakit at dedikasyon sa kanilang mahal sa buhay o mga kaibigan. Ipinapakita nito na sa kabila ng problema at stress, mayroong taong handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Sa gitna ng mga hamon at intriga sa personal at pampublikong buhay, namukot-tangi ang dedikasyon ni Paulo Avellino sa kanyang kasintahan, si Kim Chiu. Ayon sa balita, 24 oras na siyang nakabantay sa aktres, isang kilos na hindi lang basta romantiko, kundi nagpapakita ng tunay na malasakit at proteksyon. Hindi madali ang ganitong level ng dedikasyon. Ipinapakita nito na handa si Paulo na magsakripisyo ng oras, kalayaan at personal na space upang masiguro ang kaligtasan ni Kim sa kabila ng pressures ng buhay celebrity. Para kay Kim, ang ganitong presensya ay nagbibigay ng malaking ginhawa at seguridad, lalo na kung dumadaan siya sa mga stress o kontrobersya. Sa mata ng mga fans, nakakaantig ang ganitong uri ng suporta. Marami ang humahanga sa kanyang loyalty at dedication na nagbibigay inspirasyon sa publiko na kahit sa modernong mundo, may mga taong tunay nagmamalasak at handang sumuporta sa mahal nila sa buhay. Bukod sa romantikong aspeto, makikita rin ang symbolism ng pagkakaibigan at pagtitiwala, mga halagang bihira ngunit napakalaga. Ngunit tulad ng anumang relasyon na nasa mata ng publiko, may kaakibat ding pressures at challenges. Ang constant na pagbabantay ay nangangailangan ng maayos na balanse sa privacy at personal well-being ng parehong panig. Subalit, malinaw na ang kanilang commitment ay mas malakas kaysa sa anumang speculation. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging protective ni Paulo, kundi tungkol sa halaga ng tunay na malasakit, tiwala at pagkakaroon ng taong handang magsakripisyo para sa atin. Isang inspirasyon na nagpapaalala sa lahat na sa gitna ng problema, ang presensya ng isang tapat maalalahaning tao ay kayamanan na hindi matutumbasan. Nakakatouch yung effort at malasakit niya. Hindi lang siya kasama sa good times, kundi nandiyan din sa mga mahihirap at stressful moments. Iba talaga ang taong dang magsakripisyo ng oras at kalayaan para lang sa kapakanan ng mahal niya. Fans, imagine nyo lang, sa dami ng pressures at intriga sa buhay public figure, may taong tunay na nagmamalasakit at protektado ka. Hindi lang romance, this is true loyalty and love in action.